Hello Cancer, reading mo para sa buwan ng September. Pero timeless to, kahit kailan nyo naman po ito mapanood. Ayusin lang natin yung ating... Ayan, ito yung mga dapat mong malaman, may mga ganap, mga mensahe na dala sa iyo ng ng cards. Shoutout sa ating mga taga-subaybay, matagal man po kayo, sumusubaybay na or bago, yan, sa mga bago, don't forget to subscribe, like, follow. Shoutout sa mga nag-avail ng membership at saka subscription, pati na rin sa mga nag-a-avail ng mga personal readings natin. Speaking, pagka gusto ninyong mag-book, mag-inquire, diretso na lang po kayo doon sa aking FB page, doon po kayo mag-message. Mag-ingat lang po kayo kasi may gumagaya nung TikTok page natin tsaka FB page. Yeah, make sure na yung legit na page ko po yung pina-follow nyo. Kasi yung mga nangungopya, magaling sila. Pati picture, lahat kinagaya nila. Basta ang red flag, palatandaan na hindi ako yun kapag nag-PPM sa inyo para mag-offer ng kung ano-ano, and then eventually hihingian din kayo ng, ewan ko, kung pera, mga donasyon, etc. Basta pag may mga nag-reach out sa inyo na ganun, hindi ako yun kasi hindi ko ginagawa yun. Yun yung palatandaan ninyo. Ayan. Shoutout na rin sa ating mga top fans, yung mga top engagers natin, yan, yung mga followers. Sige, umpisa na natin. Tignan natin yung horoscope mo muna. Okay, hindi ko kontrolado yung mga lumilitaw sa cards. Minsan nasasaga pa rin past energy, kasi hindi ko na kontrolado yan. Sa akin dito lang ako messenger ng kung ano yung mga masasagap natin sa cards, no. Tagabasa lang ako. Kuha tayong planet card, kuha tayong house card, at saka zodiac sign card. Meron ka, wow, Jupiter. Meron ka Jupiter dito. Meron ka ring 6th house. Uy, mukhang may kinalaman ito sa iyong, career. Kabuhayan, no? Jupiter is about expansion. So, pwedeng iba sa inyo, may leveling up na magaganap ngayong September. Pagdating dyan sa area ng buhay nyo na yan, no? Wow! So, meron ka pang good fortune na dala-dala ni Sagittarius. So, ang nakikita ko dito is an opportunity for growth, expansion. Yan. Pagdating sa inyong career, o kung ano man yung pinaplano ninyong gawin. So, nakikita ko na may improvement dito pagdating sa nyo, sa work, sa kabuhayan ninyo, or maaaring pati sa finances nyo rin. Ayan, no? Hindi lang siya about work, eh. Pwede ring may kinalaman sa sa health. Yan. So, yung iba sa inyo, pwedeng kung nagkasakit kayo, or kung may nagkasakit sa family ninyo, pwedeng ito na yung pagbalik ng lakas o recovery period ng katawan. So, maganda yung mo, maganda yung horoscope mo. Etong month ng September, Cancer, malakas yung yan, malakas yung confidence mo. Malakas ang confidence mo, ang courage, at saka yung sense ng self-belief, at saka yung pagiging effective. Very potent yung iyong energy. Andoon yung andun yung energy ng pagiging malakas yung loob mo na ma-reach mo yung full potential mo. Hindi lang yun, kundi ma-surpass mo yung mga boundaries, yung mga limitations, no? Kumbaga ganun ka-bold yung energy mo ngayong September. Pwedeng may mga breakthrough. Kasi parang malalagpasan mo yung mga limitations, eh. Ganun ka strong yung iyong energy ngayong September.
Kaya nakikita ko rin dyan kung ano mang blockage meron ngayong September. Sa tingin ko kaya mong maano yan, malampasan yung mga ano na yan, mga blockages na yan. Basta ito ay growth, expansion, leveling up para sa'yo. Pagdating naman dyan sa 6th house mo, so yan, gaya ng sinabi ko, may kinalaman din siya, hindi lang sa ano sa work, kung sa productivity, pati na rin sa health matters. So, pwedeng iba sa inyo, mas ewan ko, kung meron kayong target na gusto ninyong ma-hit pagdating sa inyong health, sa physical aspect, sa tingin ko, malalagpasan nyo yung mga limitations ninyo Mas malakas kayo ngayon. Kumbaga sa pwede yung iba kayo ng improvement pagdating sa diet, yan. Sa physical, no, baka yung iba sa inyo mas healthy kayo ngayon, mas ano ba tawag dito, mas consistent kayo doon sa mga yan, yung mga pagwo-workout. Basta overall, pagdating sa health, mas better yung health mo ngayong September. Okay, so may tendency ka ring mag-overindulge. So, yun lang yung siguro kailangan mo i-manage yun. And sa tingin ko nga, masusurpass mo nga yung yung limits mo pagdating din sa health. Kaya wala naman ako nakikitang problem. Mas kontrolado ka nga yan pagdating sa mga pag-overindulge yan. Sa pagkain yan. Kasi nga mas health conscious ka ngayong September. Pero yung 6th house kasi na yan, also reflects kung ano yung mga concerns mo, ano ba tong mga pwedeng may mga may pinagwo-worry kayo. Ano yung mga pwedeng may mga pinoproblema. Kung ano man yung mga worry prone yan. Mga worry prone na area ng buhay ninyo. Yan. Ano ba yung mga usual na pinoproblema nyo, ipinag-aalala nyo yan. Yan din kasi yun, reflection yan ng ano na yan ng card na yan Siguro ano na lang yun, paano mo i-manage, paano ka makakope dito sa mga problema mo, paano mo siya i-manage, and wag lang yung magiging sobra-sobrang pag-aalala sa mga bagay na hindi naman dapat. Siguro yun na lang, parang paano mo magagawa na ganun. No? Kasi may tendency ka nga na dito, masobrahan sa pag-worry. Wow! So, itong Sagittarius card mo naman, parang mala 8 of Wands sa energy na pipick up ko dito, wherein masyadong active, no, pwedeng maraming ganap. Yan, may movement yan. Fast moving kasi siya Okay, so nakikita ko dito pwedeng yan, mag-take kayo ng risk. Minsan pagiging rebellious din kasi yung energy na yan. So, nakikita ko na malakas ang loob mo. Pero may tendency ka na maging impulsive or hot-headed. Siguro makakatulong na bago mo pasukin yung isang bagay or bago ka gumawa ng kahit Yung yan, iwasan mo na lang siguro yung maging padalos-dalos yan. Andyan yung malakas yung loob mong sumubok. So, nakikita ko nga, pwedeng may mga bago kang madidiscover or
pwede kang maging successful. So, depende na kung ano yung mga ma-encounter mo. Pero, ang ano dito is bold and daring ka na mag-try. No? Mag-try ng kahit ano. So, pwedeng nakikita ko dyan, i-explore mo lahat yung possibilities and hindi ka basta-basta mai-intimidate. Yun yung nakikita kong energy mo dyan. Okay, so pinaka-drawback na itong Sagittarius card mo is minsan, yun nga, pwedeng maging impulsive ka or hindi ka makinig. Yan, baka kasi mamaya may mga taong concern sa paligid mo pero hindi ka makikinig doon sa kanilang payo. Kuha pa tayo ng iba pang cards. Siksikan dito sa lugar ko. Rhythm. Tune into the natural rhythm of life. Wait lang. Sige, latag muna natin yung iba pang cards para kita natin lahat yung kabuuan. Kuha tayo ng lucky card mo. Kuha tayo dito. Ito yung good stuff. Kung ano man ang lalabas dito. Nakita ko yung rhythm card mo. Pero ang una lang sumagi sa isip ko dyan is to go with the flow sa Cancer, no? Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang magmadali. Hayaan mo lang mag-flow yung mga bagay-bagay, sumabay ka sa agos. Kaya nga yung warning din sa'yo dito kanina, baka pagiging impulsive. So, hindi naman dapat, hindi man dapat magmadali. Uy, meron kang 1221. Ayan ang lucky number mo. Symbiosis. Tingnan na lang natin yung meaning niyan. Hindi ko kabisado yan eh. Submission. Oo. Etong submission na to is more on yung going with the flow na nade-detect ko dito sa rhythm card mo eh. So, meron kang lumitaw na 12th house dito. Tignan na lang din natin yan. Mamaya ilatag muna natin lahat. Pagdating sa mga parating sa'yo, kuha tayo ng isa dito. Okay, may Sagittarius energy dito. Meron ding Pisces energy na lumitaw. Pwedeng meron kanyan mga signs na yan sa chart mo or meron kang makakadeal na ganyang signs ngayong September. Pin. Uy, no job career. O, diba sabi ko nga, dito sa horoscope mo kanina, may kinalaman sa expansion, growth, reaching your full potential na related sa work and the health. Hindi yan, lumilitaw dito na meron kang new job and career. Yan. So, diba, sabi ko nga, may opportunity. Tumutugma naman yung mga naunang cards mo. Okay, meron kang, nadagdag na sign na lumitaw dito. Meron ka ditong Leo. At saka Aquarius. Tayo ng dalawa para sa love life. Ayan, uy, mukhang magkakaroon na ng kaliwanagan dito sa love life mo, no? So, sisilipin natin yan mamaya. Latag lang muna natin yung mga cards. Excuse me, napadighay ako guys. Sorry naman. Churi-churi naman. Idagdag ko lang dito sa rhythm card mo, no? Siguro mag-take ka ng time na mag-pause, mag-reflect.
And yun nga sabi ko, no pressure, hindi mo kailangan magmadali. Kumbaga, just tune into the natural rhythm, mag-go with the flow ka. No? Ngayon, pagdating dito sa iyong good stuff, lucky card mo, ito ay isang reminder from your angels na hindi ka daw nag-iisa. No? They are reaching out to you, holding your hand, i-guide ka nila during this period of conflict na ma-encounter mo ngayong September. Kailangan mong i-let go any conflicts or burdens na nakakaapekto sa iyong inner peace. Ito yung moment na kailangan mo i-extend yung compassion. Hindi lang sa sarili mo, but to others din. Yung mga tao sa buhay mo. Okay? So, ito cooperation in community. Yun nga, pwedeng may marireceive kang assistance sa divine or sa mga tao sa paligid mo. Ito yung energy ng pagiging supportive and loving. Yan. So, maaaring yung pagdating sa relationship, no, magiging very supportive and loving yung energy pagdating sa iyong relationships. Ito rin yung card ng mga meaningful connections. Ayan. Kumbaga, symbiotic energy. In harmony. Ayan. Yung iyong mga connections. So, punta na tayo dito uli, no? Sa submission card mo. So, Venus in Pisces, 12th house. So, itong card na ito is about, so kung ikaw yung tinutukoy dito, no, pagdating sa mga relationships, andun yung mataas na, pagiging susceptible mo na naloloko ka, or napupunta ka dun sa mga tao na insincere, yan. Maparomantic to or hindi, ha? And itong personality na ito is very artistic. Pwedeng yung iba sa inyo, napaka-creative ninyo, o may mga magaling kayo sa arts, etc. Basta related sa pagiging creative. Siguro yun yung plus factor mo. Kaya kung may mga bagay kang gustong pasukin, siguro may potential ka kung yung papasukin mo magagamit mo yung iyong talents na yan. Yung mga gifts mo sa pagiging creative, baka nandun yung iyong full potential. So yun, baka pwede mo i-consider yun. Pisces nga pala pinag-uusapan natin dito, no? Kasi si Pisces is gifted pagdating sa creativity. Submission. So, ang pinag-uusapan natin naman dito is submission. Yan. Kasi si Pisces is highly, sensitive, imaginative, may pagka-romantic din. Kung ikaw man ito, yung person na nakakadil mo, ganyan yung mga qualities niya. Yun nga lang, may tendency kayo, lagi kayong naloloko. Meron kayong usually kind, sympathetic with others. Yun nga lang, ang downside is you are extremely vulnerable pagdating sa mga emotional bullies. So, kailangan maging extra selective. Okay? May pagka-shy din. So, ito lang, ang ibig lang sabihin nito, card mo submission, kasi nga parang ikaw yung maamon na tipo eh. Kaya nga meron kang susceptibility sa mga tao na pwedeng mag-take advantage sa'yo. So, yun lang naman yung sinasabi netong submission card. May tendency ka na maging mahiyain, ma-isolate yung sarili mo, ikaw na lang yung mag-adjust. No? Ganon ka soft yung energy na napipick up dito.
Yan, minsan na may nagiging martir kayo. O baka yun yung sinasabi, pwedeng. Itong submission card mo kasi parang ikaw yung bumabaluktot dito eh. Ibig sabihin, ikaw yung hindi ikaw yung dominante. Yun talaga yung nature mo siguro. Ikaw yung ikaw yung, kumbaga kung yung isa yung dominant sa inyo, sa samahan ninyo, ikaw naman yung submissive. Yan yung mo yan yung binabanggit dito eh. May tendency na ikaw na lang yung lumayo, ikaw na lang yung tumiklop. Yan. So, baka ngayong September may ma-encounter ka na ganyan. Okay na, yun nga, yung pagiging martir at ikaw na lang yung nagtitiis yan. Ganyan yung yung energy mo. Ngayon, pagdating naman dito, so nasabi ko na nga yan, na-mention ko na yung tungkol sa Jupiter, ano ba tawag doon, yung new job career dito sa iyong zodiac sign. Sa iyong zodiac sign, sa iyong horoscope. So, ayan na nga, pwedeng may opportunity pagdating sa trabaho, sa career ninyo. Cancer. Okay, siguro Cancer, meron ka Pisces sa chart mo. Kaya kasi, ang lakas ng energy dito ng Pisces. O kaya kung hindi nyo alam yung birth chart nyo, search nyo lang how to calculate your birth chart sa Google. O lilitaw yan kung paano. So kung dati ang alam mo, isa lang yung zodiac sign mo, malalaman mo ngayon ano yung mga placements mo doon. Meron pala akong for example, may Pisces pala ako sa chart ko. Kaya kasi may mga lumalabas na mga energies dito eh. Pero kung halimbawa, hindi ito kasali sa chart mo, pwedeng may nakaka-deal ka na ganito yung mga signs. So, yun na nga, binanggit ko yung unang na-pick up natin. Meron tayong Sagittarius, meron ka ritong Pisces, meron ka ritong Leo, Aquarius, no? So, yan, maganda rin pagdating sa sa career. Meron kang opportunity dito. O pwedeng iba sa inyo, naghahanap kayo trabaho, isang senyales na to na papasa ka sa interview, makaka-hire ka na, pipirma ka ng kontrata or possible promotion kasi nga meron akong nakitang expansion dito, growth kay Jupiter. So, dating naman dito sa mga tarot cards mo, wow, may bagong project. May bagong project, may bago kang pagkakaabalahan, may bagong challenge or adventure para sa iyo. Yun nga lang, yung binabanggit ko nga kanina, magiging susceptible ka na medyo, pagdating sa temper, pagkokontrol ng pagkokontrol ng sarili, ng mga urges mo, yung emotions. Okay, possible din na maka-encounter kayo ng delay. Yan, pwedeng delay sa travel. Yung iba sa inyo, pwedeng maging kayo, yung maging mainip. Yan, mainip kasi parang may delay dito eh. At ayan. Wow, so sabi ko nga merong growth, may leveling up, may expansion. Meron ka ring transitioning dito kasi meron kang 6 of Swords. Pwedeng yung iba sa inyo kung umaasa kayo na makakalipat kayo, makakalipat na kayo. Ito na yung senyales ngayong September. Ito na rin yung senyales ng magandang pagbabago, ng improvement sa sitwasyon mo. Aganda. May pag-alis, no? Pwede ba may aalis? Meron na kayong iiwan, may tatalikuran na kayo, magfo-focus na kayo doon sa panibago. Pwedeng ito paglipat ng career. Parang transition kasi hindi siya basta-basta parang panibago panibagong adventure, panibagong experience na naman. Ganun yung napipick up kong energy dito. Ano man yung mga baggages na yan, iiwan mo na yan, magmo-move on ka na, and mas better, for sure, mas better yung mapupuntahan mo dito. Pagdating naman sa love life mo, wow, attraction spark. Yung iba dito may panibagong
attraction, merong magandang chemistry. Kung single ka yan, ibig sabihin pwedeng meron kang, ano ba tawag dito? Panibagong adventure or exciting na ma-encounter pagdating sa kung sino man tong person na to. Pwedeng mamimit mo and then parang magkakaroon kayo ng, sabihin mo na enjoy mo tong September kasi parang may mga kilig factor dito sa person na mamimit mo na magiging very exciting yung mga encounter. Yan, pagdating sa love life, whether single ka or meron ka ng partner, andun yung sparks. Yung September, andun yung magandang chemistry. Yan, ibig sabihin, okay itong person na to kung ito ay magiging jowa mo, no? Ibig sabihin, magkasundo kayo at andun yung interest ninyo eh. Andun yung parang na-excite kayo sa isa't isa eh. Ayan, At saka, kung, single man kayo, o taken na, may asawa na, magkakaroon na ng clarity dito. Magkakaalaman na yan, may truth na marireveal dito. Specific kung ano yung intentions netong person na to sa iyo, Cancer. Malalaman mo na. And mukhang naman, sincere naman siya kasi ayan. Merong card dito ng honesty. Kaya kung ano man yung mga sasabihin netong person na to, magtatapat man siya sa iyo o baka may aaminin or kung dinadoubt mo man yung totoong intention netong tao na to, mukhang naman siya. Mukhang straight naman siya sa'yo, mukhang honest naman siya. Closing messages naman, deserve. Deserve daw, deserve. You deserve love, happiness in your life. When you truly believe that you do, you attract that which will envelop you in positivity. You may feel guilt or shame for your past, but now is the time to turn the tide and forgive yourself. The process can be slow, but don't worry, just take your time. Ano ba yung sinasabi ko kanina pa dito? Ito, 'di ba? Take your time lang, huwag kang magmamadali. So, lumitaw na nga yan dito kanina sa unang card. I deserve love and happiness. Basta, kung ano man itong mga sinasabi na itong deserve na to, Cancer. Ito na yon ngayong September ko. Ano man yung deserve mo, sa tingin ko, yan yung makukuha mo ngayong December. Meron ding mga binabanggit dito about pagiging gentle sa sarili mo, pagpapatawad sa kung ano man yung nangyari sa past, or pagre-release ng mga feelings of guilt or shame. Ayan. Huwag kang mag-worry, huwag kang magmadali. Itong proseso na to ay something na hindi mo dapat puwersahin. Ay hindi ito paunahan, hindi ito karera. Take your time lang, yun lang naman yung sinasabi dito. Deserve mo yan. Okay. At yung iyong closing card, true love. This love is once in a lifetime. Ano ba yung chinika ko sa'yo kanina? O, diba? Kaya kung ikaw ay single, baka makahanap ka na ng ante or uncle mo na eto talaga yung TL, true love. Kasi binabanggit dito, andun yung, sabi ko nga ano man yung intentions na itong person na to, marireveal sa'yo Natotoo siya, since na honest naman siya sa'yo, malinis naman yung intentions niya. At siya na nga yung true love na hinihintay mo, wala ka pang jowa, aber. At kung may jowa ka na, at ito yung jowa mo, malamang TL talaga yan. So, huwag mo nang pagdudahan. Okay, Cancer, ito yung kabuuan ng reading mo ngayong month ng September. Sana nagustuhan mo, sana makatulong sa'yo. Take care, babush!